tignan po natin kung ano po ang makikita natin. Huwag niyo po i-skip to. Dito po tayo kumukuha ng energy sa isa't isa. Quick decision. Marami po siyang mga bagay na naging kasinungalingan. Hindi niya po ito sinasadya, pero ito po ay dala ng biglaang mga desisyong hindi pinag-isipan. Sa lahat po ng mga kasinungalingan niya sa iyo, ito po ay based sa mga biglaang desisyon, no? Ayaw ka po niyang saktan, pero para po makaiwas po siya sa masaktan ka, mas pipiliin niya po ang magsinungaling kesa daw masaktan ka pa ng tuluyan, no? Hindi basta-basta yung ganun kalmado ka lang kunwari sa iba sa inyo hindi pinapaalam na alam mo. Yung iba sa inyo po ay tahimik lang, yung iba po sa inyo ay parang wala lang, no? Pero sa totoo lang po, ayan, talagang dinadivert lang po talaga niya sa mga pagpapalusot, no? Dinadaan niya lang po sa pagpapalusot, sa mga kasinungalingan, para hindi ka daw po further nasaktan o masaktan. Pero mas nasaktan ka pa knowing na alam mo po kasi yung katotohanan, no? Akala niya po ay paniwalang-paniwala ka. Akala niya po ay nadala ka na sa mga sinasabi niya. Akala niya po, for some of you na hindi siya sinisita, akala niya po totoong-totoo po, no? Akala niya po totoong-totoo. Pero the truth is, alam mo sa sarili mo na siya ay naging sinungaling. Sobrang sinungaling. Greedy, no? Medyo may pagka-greedy na ito. Kaya talagang hirap na hirap ka pong itama lahat ng mga maling ginagawa niya, no? As a matter of fact, ayaw mo na nga lang kumibo, no? Pero alam mo sa sarili mo, para hindi na lang kayo mag-away, ikaw na lang po yung nag-adjust sa kasinungalingan niya. Pero sa totoo lang po, to tell you honestly, talaga pong ang taong ito ay sobra-sobra po talaga ang naging pagsisinungaling sa'yo, no? Sobra po ang pagsisinungaling nito sa'yo at talagang minsan po hindi mo na kinakaya. Sobrang sakit. Sobrang sakit po talaga at hindi mo na alam paano pa, no? Separation and family problems. Sa totoo lang po sa nakikita ko dito, ito pong taong to ang nag-create sa'yo ng sobrang sakit, no, sa damdamin. Pero sa nakikita ko po talagang pilit mo pa rin pong binubuo yung relasyong nasira, or pwede mo pa rin itong patawarin kung nakita mo lang sana yung kanyang pagsusorry ng sincere. Kaya lang po, nagsusorry siya. Yung iba sa iba po, sa ibang energies, nagsusorry pero punong-puno pa rin po ng kasinungalingan, no? Pero nun sa iba, hindi na nga nagsusorry, punong-puno pa rin ang kasinungalingan at hindi man lang humingi ng tawad. Ang masaklap pa po dito, pinalabas niya pa po na ikaw ang may kasalanan at ikaw yung may sayad, no? Masyado ka po na-take advantage, no? Sa totoo lang, masyado kang na-take advantage at sa totoo lang, masyado ka na rin pong nasaktan dahil sa kagustuhan niya pong maging free, mag-explore. Parang hindi po tama na ikaw pa yung pinalabas niyang masama, no? Sa nakikita ko po dito ay patuloy po ang mangyayari o patuloy pa po sa susunod na panahon ang mga ganitong klaseng gawain niya, no? Hindi man po talaga hindi niya po maiiwasan, no? Kasi talagang nasanay na po siya sa ganyan, Nasanay na po siya sa ganyan na pagsisinungaling. Akala niya po ay kuhang-kuha mo po lahat, no? Pero sa totoo lang po, hindi niya po nakukuha na alam mo po yung mga kasinungalingan niya. As a matter of fact, hindi niya po alam bakit daw
ganyan ang mga pangyayari sa buhay niya, no? Siya po ang nagtatrap sa sarili niya kasinungalingan. Siya rin po ang self-victimization, pakiramdam niya ay biktima siya, no? Minsan dalang-dala na po ito sa kasinungalingan niya. Ang masaklap po, hindi niya na po alam kung ano yung mga nasabi niya sa yung kasinungalingan o ano na po yung nasabi niya sa yung totoo. Hindi na po niya alam kung paano niya paghiwalayin yung katotohanan sa kasinungalingan niya. There is this love, may pagmamahal naman po siya sa'yo, kaya lang parang mas ginusto niya po kasi yung ganito, no? Yung ganito na alam niya po kasi na mahal mo rin siya, kaya parang ang sa kanya po ay ini-explore niya lang ngayon kasi ang pakiramdam niya anytime naman na gustuhin niyang bumalik sa'yo, pwede at babalikan mo daw siya. The out of touch trickery, ang taong pong ito ay very tricky, no? Kahit hindi kayo nag-uusap, marami pa rin po siyang kasinungalingan, ano, na nagdadala po sa kanya ng bigat sa araw-araw. Kasi sabi ko nga po sa iyo, hindi na po niya alam kung ano yung totoo sa kasarili niyang kasinungalingan. Talaga pong nahihirapan ito, and most of the time ang pakiramdam niya po, bibigay na lang siya ng ganon, no? Nadala po kasi siya sa mga makamundong bagay, no? Nadala po siya sa mga makamundong bagay, lust, sex, material things. Nadala po siya sa mga ganyan na hindi niya po inakala na hindi rin naman po siya sasaya sa ganyan, ano? Hinahanap-hanap ka pa rin po niya, at feeling ko po sa lahat ngayon ay feeling niya hindi mo rin po kayang bumitaw totally, no? Hindi mo siya kayang bitawan, hindi mo rin siya kayang iwanan, na ang pakiramdam po nito ay naghihintay ka lang po talaga sa kanya, at ang pakiramdam po nito, whatever happens, hindi mo din siya iiwanan, no? Pag ginusto niya raw pong bumalik sa'yo, ay babalik at babalik daw po ikaw sa kanya nang walang kahirap-hirap, no? Ang pakiramdam niya po ay anytime na gusto niya na kayong magbalikan, nandyan ka lang po sa tabi niya, at every time na gustuhin niyang magbalikan kayo, palagi ka raw po nandyan lang, nag-aantay sa pagbabalik niya. Ganyan po siya ka-confident, to be honest sa'yo. Ganyan po siya ka-confident, no? Bored po siya ngayon sa buhay niya. Actually, hindi niya po alam ano daw po ba talaga ang gusto niya sa buhay niya, no? Hindi niya na po talaga alam, at ang pakiramdam niya po ay sa totoo lang ay nabubwisit na rin po siya sa sarili niya, no? Hindi niya po alam ba't siya nagkaganyan. Hindi naman po daw siya ganyan. Gumulo po ang buhay niya nung nakilala niya po itong third party, no? Parang ang pakiramdam niya po ay totally nagulo siya, nawala siya sa wisyo. Ay, nako. Actions talaga, no? Yun ang pinaka-ano niya, ma-action siya ngayon. Gusto niya yung adventure, fearlessness, wala siyang takot, no? Ang pakiramdam niya, wala siyang takot. Ang gusto niyang mangyari ay maging free, no? Mag-explore. Hindi pa po kaya nitong mag-take ng serious relationship ulit. Parang gusto lang nitong magwala, no? Parang gusto lang niyang magwala, gusto niya lang gusto niya lang magwala hanggang kaya niya sa ngayon. Pero siya po ay na-anxiety din, no? May anxiety, may trauma, hopelessness. Pakiramdam po ng taong to, siya po ay nahihirapan din naman sa mga pinagagagawa niya, no? Hirap din po siya, and as a matter of fact, na-anxiety and trauma din po siya. Hindi niya rin po alam hanggang kailan siya ganito. Ang pakiramdam niya po ay hanggang hindi siya umu-okay, ay tutuloy niya po itong ganitong klase ng gawain, kasi ang naiisip niya po ay tuloy-tuloy lang po, no? Tuloy-tuloy lang siyang ganyan.
hindi niya po alam kung ano at paano niya babaguhin yung ganitong sitwasyon. Pero sa totoo lang po, mahihirapan siya sa ngayon. Hindi niya po kasi maramdaman yung need na maging maayos siya sa ngayon. Ine-enjoy niya po yung freedom niya, at the same time, pakiramdam niya ay nandiyan ka lang po sa tabi niya. Kaya umalakas po ang loob nito na hindi ka mawawala sa tabi niya. Grabe, ganun po siya ka-confident. Ayan quick decision, mga bagay na hindi pinag-isipan, mga bagay na minadali. Lack of resources, unstable. Minsan po ang taong ito ay very unstable, not only financially but more on mentally and emotions. Napaka-unstable po ng emotions nito right at this very moment. Hindi niya po alam ano ang gusto niya. Hindi niya po talaga alam kung ano po ang makakapag-ano sa kanya. Hindi niya alam. Wala siyang alam, hindi niya alam papaano. Yan po ang kanyang nangyayari sa kanya. There is this failure. May failure po akong nakikita dito. At talagang defeat, pagkatalo, hindi niya po nararamdaman pa ngayon yan, yung failure and defeat, kasi nga alam niya nandyan ka, pero alam niyo, once na sinukuan mo po itong taong ito, tsaka lang po siya makakaramdam ng failure at pagkatalo pag ikaw po mismo ay bumigay na. Freedom and restoring control. Sa nakikita ko po dito ay one day, gusto niya pong ulit kunin yung control, over sa lahat ng, pag ikaw po ay napunta sa iba o nakipag-date sa iba, i-restore niya po yung control niya sa iyo. Hindi po ito papayag na may iba kang kausap, i-divert niya po pabalik sa kanya yung hanggang wala po ito, hanggang hindi po ito natitreten. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po talaga ito, hindi po talaga ito maaayos, At sa nakikita ko po, talagang hindi pa siya rin maaayos sa mga susunod na panahon. Yan. So, yan po ang ating first reading of the day. Nagsisimula siya, nagsisinungaling siya ng maraming beses para hindi ka masaktan, pero sa ginawa niya, lalo kang nasasaktan. Hindi niya po alam kasi na alam mo yung mga nangyayari, or you have a gift of alam mo yun, instinct or yung intuition mo, and most of the time, kahit hindi ka po humingi ng balita, kusang dumarating sa'yo. Yan po ang nakakatakot kusang dumarating sa'yo kahit hindi mo hilingin ang balita. Okay? So that's it. Hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like? Sana po lahat ng manonood ay mag-like and comment down below. Yan. And I hope na may napulot po kayong mensahe sa ating reading for the day. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. Yan. At para naman po sa lahat sa inyo, na who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Maraming salamat po. And for not skipping ads, malaki po ang magiging tulong yan para po tayo ay lalong makapag-ipon para sa ating One Love a Day again. Okay? Maraming salamat po, and may God bless you all, and I hope na maging masaya kayo ngayon. Huwag niyo muna po problemahin lahat po ng mga araw na susunod. Just live for today, Sabi ko nga po sa inyo, sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena family, that life is really short. Kaya don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. I hope po na maging masaya kayong lahat sa araw na ito.
Okay? And just sabi ko nga po, just live for today. You do 3 things that will make you happy for this day. At I assure you po, one day, sasabihin yung nakasurvive ka na po. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po, bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.